simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Iginiit ni dating Philippine Marine Corps official na si retired Colonel Ariel Querubin na ang pagkakaisa ng mga Pilipino ay susi upang magtagumpay ang laban ng taong bayan kontra korupsyon sa mga proyekto ng gobyerno. Ayon sa retired official, maaaring ito rin ang manghikayat sa mga men in uniform na makisa sa laban kontra katiwalian. Halos magkasunod ang mga isinagawang protesta ng iba't ibang grupo laban sa katiwalian. Sa kabila ng panawagan ng mga ito na mapanagot ang mga sangkot sa anomalya sa flood control projects at iba pang proyekto na may bahid ng korupsyon, wala pa ring malaking isda ang naipapakulong ng pamahalaan. Naniniwala rin ang dating opisyal na hindi na panahon pa ngayon ng civil-military junta. We're just waiting for the tipping point. And what is that? Pagka nagkaisa tayo, no? Kasi ngayon masyado tayong na-polarize eh. Pag nagkaisa tayo at nakita yan, no, ng taong bayan, lalo na yung mga men in uniform. Kasi ngayon sabi nila, is it worth taking the risk? So ngayon, di ba, parang sabi ng mga bata, sir, ibang sitwasyon namin ngayon, iba na sa inyo. Sa inyo noon eh, you can take the risk kasi wala naman talagang wala naman masyadong mabenepisyo, but now ang laki ng benepisyo nila na mawawala if they'll take the risk. Is it worth taking the risk? Besides, sabi niya, civil society cannot even get their acts together. Bakit kami sasama? Hataw Balita ngayon. Ipinananawagan naman ni Atmayan Party List Representative Percy Sandanya at ni 2018 Miss Universe Catriona Gray ang pagpapasa ng Anti-Political Dynasty Bill sa isinagawang trillion peso march kahapon. Bukod dito, may iba't ibang panawagan din ng iba pang mga kongresista. Ayon kay Akbayan Party List Representative Shell Jokno, dapat lang lahat ng ninakaw at hindi sapat ang pakonti-konting pagbabalik ng pera sa kaban ng bayan. Sinabi naman ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima na dapat ay gawin na ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang pagla-live stream ng hearing nito. BBM, malinaw ang panawagan ng taong bayan. Anti-political dynasty law now, hindi kahapon, ngayon. Kaya ano pang hinihintay mo? Certify as urgent. Kung seryoso ka, kinakailangan bukas na bukas, sabihin mo, ang gobyerno sinecertify as urgent ang comprehensive anti-political dynasty law. Payag ba kayo? That's why today, we demand action to the Ombudsman. File the cases now. To the senators. Suspend the senators implicated. And to the Congress, pass the anti-political dynasty bill. Because power should not be inherited. It should be earned through service of the people. May utang sila ng forfeiture cases para mabawi natin ang perang ninakaw. Hindi pwede yung babalik ko lang ng kaunti-unti yung ninakaw kong pera. Ang kailangan maramdaman nila yung kamay na bakal ng ating batas. At yan ang utang, isa pang utang ng ating pamahalaan. Kasi nangyayari ngayon parang general rule is executive session. When it's supposed to be the exception. The general rule is live streaming. So doon sa guidelines nila. Pero bakit hindi pa nila ini-implement yung guidelines of the live streaming so far? It's supposed to be nung itong week na to. Nung nakaraan, linggo na ngayon. Hataw Balita ngayon.
Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, kinumpirma ng Office of the Senate Secretary o OSEC na localized. Bahagi lamang ng opisina ng Technical Affairs Bureau ang nasunog na gusali ng Senado sa Pasay City kahapon. Nagsimula ang sunog bandang alas 6:30 ng umaga sa ikatlong palapag ng Senate Building kung saan matatagpuan din ang opisina ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantog Jr., walang nasugatan o nasawi sa insidente. Kabilang sa mga nilalaman ng apektadong opisina ang mga dokumento kaugnay ng mga sesyon sa Senado, rules, technical na katanungan sa procedures at iba pa. Ngunit wala niyang sensitibong dokumento ang nadamay sa sunog. Pero ngayon masasabi natin na wala. Pangalawa, meron naman tayong tinatawag na mga file or data redundancy. Yung mga blue ribbon documents naman yan, alam naman natin, dinidistribute sa mga members. Tapos lahat yan may tinatawag na digital twin, ini-scan din yan. So kung yun ang concern sa tingin ko, hindi naman yun ganong because of yung sistema natin in place na meron tayong redundancy. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma naman ng Philippine National Police na mayroon 3 media personnel ang inimbitahan nila kahapon sa police station kasabay ng Trillion Peso March sa Maynila. Sa opisyal na pahayag ng PNP, sinabi nakasuot ang mga ito ng vests, Kevlar na may markang press at balaklava. Hindi umano ma-recall ng PNP na may lehitimong mamamahayag at tinatrato ang lugar ng protesta na tila battle zones bago pa man magsimula ang aktibidad. Nakaalis din umano ng police station ang 3 media personnel matapos ang verification at pinapaalalahanan naman sila ng ordinansa ng Maynila na nagbabawal sa pagsusuot ng balaklava. Iginiit naman ng PNP na hindi nila sinisikil ang press freedom kundi pinili lamang nila isagawa ang security measures. Hataw Balita ngayon. Magpapatupad naman ng Department of Agriculture o DA ng maximum suggested retail price na 120 pesos per kilo para sa pula at puting sibuyas. Layo nito na maibsan ang presyo habang tumataas ang demand sa papalapit na holiday season. Batay sa monitoring ng Agribusiness and Marketing Assistance Service o AMAS, umaabot ng nasa 300 pesos per kilo ang sibuyas. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., nasa 60 pesos per kilo lang ang imported na sibuyas, kaya naman ang 120 pesos per kilo na MSRP ay reasonable para sa mga retailer. Hataw Balita ngayon. Nagbabala ang Department of Agriculture sa umano'y mga grupo na nag-aalok ng peking alokasyon sa pag-aangkat ng bigas upang mas mabilis na kumita ng pera. Ayon sa DA, isa umano itong fake news at scam. Binigyan din ng DA na hanggang December 31st ngayong taon ay umiiral pa rin ang rice import moratorium na layong ma-stabilize ang presyo ng palay at protektahan ang mga magsasaka sa matinding gastos. Hataw Balita ngayon. Isa sa gawa naman ng Bureau of Customs sa BOC sa December 5 ay ikatlong public auction ng mga mamahaling sasakyan na nakumpiska sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Sa abiso ng Customs, sinabi nitong 10 a.m. ang simula ng public auction sa ground floor, Situation Room, Ockham Building, BOC, Port Area, Manila. Pero bago nito, mayroon public viewing muna mula sa December 2 hanggang December 3 sa BOC PUC grounds. Kabilang sa mga sasakyang isusubasta ang Rolls-Royce Cullinan 2023, Bentley Bentayga 2022, Toyota Sequoia 2023 at Toyota Tundra 2022. Hataw Balita ngayon. Hindi muna ipatutupad ng Land Transportation Office o LTO ngayong araw, December 1, ang planong impounding sa mga e-bike, e-trike at light electric vehicles o LEVs na nasa National Highway.
Kasunod nito ng reklamo ng publiko na pinaplanong patakaran ng ahensya. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcus Lacanilao, ipatutupad na lamang ang polisiya sa January 2, 2026. Mayroong nasa isang buwan ang ahensya upang gawing mas malinaw ang guidelines sa ipatutupad nilang patakaran. Kaya pansamantalang walang impounding operation habang nagpapatupad muna kami ng malawakang information drive upang bigyan ng sapat na panahon ang lahat na maunawaan at makasunod sa umiiral na regulasyon. Hataw Balita ngayon! Nakaharap ng BRP Cabra ang isang Chinese Coast Guard vessel sa bahagi ng Zambales na nasa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas kahapon November 30. Kasabay nito ay minamonitor din nila ang CCG 3305 at CCG 4305 sa pamamagitan ng radar. Ayon kay Commodore J. Tariela, spokesperson for the West Philippine Sea, kahit mas maliit ang BRP Cabra ay nanindigan ito sa teritoryo ng Pilipinas at nagsagawa ng radio challenge sa CCG. Tagumpay itong nakapaglagay ng protective buffer na 85 hanggang 100 nautical miles sa pagitan naman ng Chinese vessels at labas na boundary ng EEZ ng Pilipinas. Patuloy na pinoprotektahan ng PCG ang soberanya at maritime jurisdiction ng bansa. Hataw Balita ngayon! Sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon, kinumpirma ng Philippine Consulate General sa Hong Kong na nasawi ang isang Filipino national sa matinding sunog sa residential building sa Tai Po, Hong Kong noong nakaraang linggo. Ayon sa konsulado, isang babae ang nasawi at hindi pa nagbigay pa ng ibang dagdag na impormasyon. Nauna nang iniulat ng otoridad na mayroon isang Filipino ang dinala sa intensive care unit o ICU dahil sa sunog. Samantala, 79 na mga Pilipino ang ligtas at accounted na. May isang insured habang mayroon pa ang 12 ang bine-verify. Magandang umaga, Ma'am Annie, at good evening sa ating mga kasambahay dito sa Western Hemisphere. Para sa Global News, naitala ng Ministry of Manpower ng Singapore ang pinakamataas na bilang ng mga may permanenteng trabaho. Habang bumaba naman ang labor force participation rate sa ika-4 na sunod-sunod na taon. Ito ang humahataw na balita ni Ara Dagdag. Umabot sa 90.8% ang bahagi ng mga Singaporean at permanent residents sa Singapore na nagkaroon ng permanenteng trabaho ngayong 2025. Ayon sa labor force report na inilabas ng Ministry of Manpower o MOM nitong Biyernes, ito na ang pinakamataas na datos na naitala ng ahensya kumpara sa mga nagdaang taon. Ayon sa MOM, ang pagtaas na sa permanent employment sa bansa ay nasa hanay ng mga kabataang mula sa edad na 15 hanggang 24 taong gulang. Ito ay tumaas ng halos 8% habang tumaas naman ng 1% para sa may edad na 25 hanggang 29. Ang pagtaas na ito ay naitala sa halos lahat ng industriyas ng paggawa, kabilang ang sektor ng professional services, health at social services, gayon din ang information and communications. Naitala rin ang pagbaba ng porsyento ng fixed-term contract work at casual o on-call work sa 90.1% noong 2024 mula sa 90.5% noong 2023. Samantala, bumaba sa ika-4 na sunod-sunod na taon ang porsyento ng mga residenteng lumalahok sa labor force mula 68.2% noong 2024, ngayong taon ay nasa 67.9%. Ayon sa MOM, ito'y bunsod ng tumatandang populasyon ng Singapore kung saan mas marami na ang mga nagre-retiro. Ayon din sa ulat ng MOM, patuloy ang pagtaas ng kita o real income ng nasa bottom 28th percentile at median 50th percentile na naaayon sa matagalang pag-unlad ng productivity growth. Ara Dagdag, humahataw sa balita ngayon.
nagsagawa ng isang espesyal na guided tour na may kasamang New Zealand Sign Language interpreters ang Wellington Zoo sa New Zealand. Layo nitong maging accessible at inklusibo ang karanasan sa zoo ng mga bisitang may kapansanan sa pandinig, kabilang na rin ang kanilang mga pamilya. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Isinagawa sa Wellington Zoo sa New Zealand noong Sabado, November 29, ang isang natatanging guided tour para sa mga bisitang may kapansanan sa pandinig. Ang guided tour na ito ay may kasamang New Zealand Sign Language o NZSL interpreters upang mas maintindihan ng mga bisita ang mga impormasyong na ibabahagi sa kanila tungkol sa mga hayop. Layunin ng nasabing proyekto na gawing accessible at inklusibo ang karanasan sa nasabing zoo, kung saan ang edukasyon at kasiyahan ay naibabahagi sa lahat ng pantay-pantay, lalo na sa mga kabilang sa deaf community. Ayon kay Sarah Pibak Alexander ng Wellington Deaf Society, mahalaga para sa mga batang may kapansanan sa pandinig na magkaroon ng mga modelo sa natural na kapaligiran tulad ng zoo. Nagdulot ng sobrang kaligayahan ang nasabing proyekto, hindi lamang sa mga batang may kapansanan sa pandinig, kundi pati na rin sa kanilang mga magulang na makita ang kanilang mga anak na masaya at aktibong nakikilahok dito. Bagamat ang nasabing programa ay one-time event lamang, umaasa ang marami na maging regular ito na feature ng Wellington Zoo sa hinaharap. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Plano ng Canada na paigtingin ang kanilang depensa. Kabilang dito ang paglalaan ng mas malaking budget. Mula sa Grand Prairie, Canada, may humahataw na balita si Jeffrey Reyes live. Jeffrey, good afternoon. Magkano ang magiging budget ng Canada? Yes, magandang araw. Orlin, nasa $81.8 billion o Canadian dollars ang planong budget ng Canada para sa pag-rebuild ng military at defense industrial base. Inanunsyo rin ng Defense Investment Agency ng bansa ang pagbili ng mga military equipment. Ayon naman kay Wesley Wark, isa sa mga nangungunang eksperto sa bansa ukol sa national security, walang estratehiyang pangmatagalan ang gobyerno. Aniya, bagamat may listahan sila ng bibilhin, hindi pa naiintindihan ng gobyerno ang buong sitwasyon. Dagdag ni Wark, isang major defense commitment ang kailangang gawin ng Canada dahil sa kailangan nito ng mga equipment ng Canadian Armed Forces, training para dito, na itatayong infrastruktura, pagpaplano at military intelligence. Nakatuon naman si Defense Minister David McGuinty sa pagkuha ng kasunduan sa pagitan ng Hanwha Ocean ng South Korea at sa ThyssenKrupp Marine System ng Germany. Aniya, kailangan ng Canada ng submarines sa lalong madaling panahon, ngunit aminado itong kailangan ng panahon para maitayo ang ganitong mga pasilidad. Balik sa iyo, Arlene. Oo, Jeffrey, topic of mind talaga itong fiscal budget na pinahayag ni Prime Minister Carney. May pahayag naman ba ang Army ng Canada tungkol dito? Ayon nga kay Vice Admiral Angus Tufshi, sa ngayon wala pang anumang shipyards sa Canada na may kakayahang bumuo ng mga submarines at gayon din sa tansya ng National Shipping Strategy na nangangailangan ito ng mahabang proseso sa pagbuo ng kasanayan sa paggawa nga ng submarines. Arlene. Ayan, salamat sa update. Stay warm. Salamat muli, Jeffrey Reyes mula sa Grand Prairie, Canada. Hataw Balita ngayon! At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Toronto, Canada, ako si Oralyn Quijano. Magandang araw. Makakapanayam natin ngayong umaga si Consul General Romulo Victor M. Israel Jr. ng Philippine Consulate General sa Hong Kong upang pag-usapan ang kalagayan ng ating mga kababayan na naapektuhan ng sunog sa Hong Kong. Magandang umaga po sa inyo, Consul General Israel.
Magandang umaga rin po. Okay, ang first question ko po, maaari po ba ninyong ilahad ngayon ang huling impormasyon ng Philippine Consulate tungkol sa kalagayan ng ating mga OFW na naapektuhan po ng sunog yan sa Taipo District? Okay, salamat po. Bali, ang ating mga kababayan ngayon na apektuhan ay na tumaas po ulit simula kagabi. Halos 80 plus 89 na po ang mga kababayan natin na masasabi natin ligtas mula doon sa nangyaring sunog. At mayroon po tayong isang yun nga po ay pumanaw, isa pong nasa hospital, nagpapagaling, at may dalawa pa pong hinahanap o pinaverifika yung kanilang whereabouts o yung kanilang condition o status. Gusto ko lamang pong idagdag na ito pong mga bilang na ito ay galing po ito matay ho ito sa record ng ating Migrant Workers Office na may mga kababayan tayong may address dito ho sa pinangyarihan ng sunog. Subalit, hindi naman po 100% sa kanila o lahat sila ay naroon sa lugar na yon nung nagkaroon ng sunog. Kagaya halimbawa po, yung ilan ho dito sa nasabi kong ligtas na ay nakabalik na ho pala ng Pilipinas. Yung iba naman po ay nag-transfer na ng address ng kanilang employer. Yung iba naman po ay finish contract na. So, sa madaling salita, 89 hosts silang lahat at naligtas. At yung karamihan ho doon ay yung mga nakatira nga doon sa nangyaring sunog po. Okay. Consul General Israel, I want to clarify this once and for all para sa kapakanan ng mga magulang, mga kamag-anak nila na nandito po sa Pilipinas. Wala tayong data kung ilang mga OFWs ang nandoon sa mismong mga gusali ng nasunog po? Kaya nga po ang ginawa namin when the fire started, nagbase tayo sa mga record na kung sino-sino yung mga may address doon. At yun nga, meron ho tayong unang araw, meron tayong nakita ang 83. At yung doon, habang pupunta tayo sa lugar, tayo ay nakikisalamuha sa ating mga kababayan doon, sa mga temporary shelters doon. Natuklasan natin, mayroon pa palang additional na mga kababayan tayong kapira din doon, nagkatrabaho rin doon, na wala po doon sa original list. Kasi nga po, yung ating list na yun ay, let's say, 2 years ago, may mga ilan doon na nakaalis na nga at yung ilan naman na kababayan lumipat naman doon, no? Galing sa ibang lugar, no? Kaya umabot ho tayo sa 93. Okay? And then doon sa 93 na sinabi ko kanina, mayroon pong 89 nga ro ng account na natin, no? Na safe sila. At doon sa 89 ho na yan na safe, ito po, for further clarity, no? 60 po sa kanila yung talagang nandun sa lugar na yan nung nangyari yung sunog. Nandun sila, pimiling ko sa katrabaho sila doon sa address na yon nung nangyari yung sunog. Okay, so yung okay. Tapos po yung sa go ahead po, please. The rest ho doon sa aside from the 60 na nandoon sa lugar na yon, meron pong isa finish contract. Merong 5 na na-terminate na yung kanilang trabaho bago nangyari yung sunog. Merong 8 na bago ng address ng employer bago nangyari yung sunog. Tapos yung 2 na lumipat na ng employer. Wala, ibig sabihin, hindi na rin sila doon nagtatrabaho. At merong 10 na nakabalik na ng Pilipinas. At may 3 na at turned out na 3 hindi rin ho pala doon nakatira. So, yun ho, kaya kailangan ho nating i-explain lang ho ng konti sa ating mga kababayan. Thank you for that. Consul General Romulo Victor Israel. Sir, can you provide us now the most recent verified number ng OFW natin that are still missing? And what are the active
active efforts that Hong Kong authorities are doing para malocate po sila? Okay. When we say missing, dalawa na lang po actually ang hindi natin pa ma-verify. Kasi walang either wala silang contact number or yung contact number nila hindi na working. So nahirapan tayong ma-reach sila. Pero again, as I said, hindi po automatically conclude natin na sila ay nandoon nga sa area nila nung nangyari yung sunog. Kasi isipin din natin kung meron pa talagang dalawa na kababayan lang, halimbawa lang, ay epektado nga doon sa apoy. Siguro naman by this time may lalapit na sa atin, o may mababalitaan tayo na kamag-anak, kaibigan, na magsasabing mawawala ang kanilang kamag-anak. So up to now, wala po nobody has come forward to say kung yung dalawa na yun ay apektado nga po. Pero we're doing our yung groundwork namin. Tinatawagan namin yung mga employer, tinatawagan namin yung supposedly kamag-anakan nila kasi again, based lang dun sa record para lang po talaga sigurado natin. And with the help din of the immigration and the labor department ng Hong Kong kasi sila rin may sarili din silang kalakaran. Especially immigration, alam nila kung mayroong mga lumalabas ng Hong Kong. So tulong-tulong po ito sa amin sa ganang sa Philippine Consulate General, meron tayong Migrant Workers Office under the Department of Migrant Workers. Meron din tayong OWA. At kami sa DFA. At the same time sa Hong Kong side, tulong din po ang labor. So maganda naman po yung nagiging coordination po natin. Okay. Consul General Israel, you made mention a while ago na mayroon pong isa na nasa hospital. Do you have any update kung ano po yung kanyang sitwasyon? Is he in the critical condition? And what are the assistance po na binibigay ng ating konsulada doon sa ating mga OFWs? Yung mga kinakailangan nila. Let's say, for example, display sila, where are they now? What's the real picture on the ground? Are being assisted also by the Hong Kong officials, Hong Kong government? Can you please update us on this, Consul General Israel? Thank you. Okay, salamat po sa tanong. So, yung ating kababayan naman na sa hospital, masasabi po natin na hindi na po siya nasa critical na sitwasyon. Dahil base lang po sa aking nakita na kausap po namin siya kahapon at nakausap din namin yung doktor niya. Siya po ay hindi na po siya naka-intubate. Extubate na po siya kahapon at nakakapagsalita na po siya ng malinaw. Siyempre mahina pa dahil may nararamdaman din sakit sa lalamunan sa mga nalanghap niyang carbon monoxide. So nasa ICU pa rin pero mas stable na mas maganda na yung kanyang health or medical condition as of yesterday. So kaya natutuwa ko tayo. I think ito isang magandang balita na ipaparating natin sa ating kababayan. Nagre-recover na po yung ating kababayan na nasa hospital. That's actually a good news po. That's actually a good news sa Consul General Israel. Thank you for that. Consul, pahabol po namin ito. May pumanaw na isa na OFW natin. How fast po is our Philippine Consulate can give all the necessary documents needed para yung ma-repatriate yan? And of course, those who are interested to be repatriated, kahit hindi naman po sila naapektuhan ng sunog, pero dahilan they were displaced, gaano kabilis yung pagbibigay ng mga kaukulang dokumento? Consul General Israel. Well, displaced po in the sense na siyempre wala na nga yung building na kung saan sila nagtatrabaho. Pero yung mga employer naman nila, may mga kamag-anak naman din na pwede silang tumuloy pansamantala. Sa ngayon, yung mga nakausap na namin kahapon, yung nangyayari, sila sa kapatid or sa anak ng kanilang employer.
At at the same time, mayroong mga shelters ho ang Hong Kong government. Sa area na yon, mayroon silang mga at least 8 or minsan lumalampas pa ng 10 or 11 na mga shelters. Pagdating naman ho sa pangangailangan, may marami hong mabubuting puso. Even the Hong Kong government ay nag-pledge ng support. Pagdating sa food, sa mga clothes na kailangan nila dahil yun naman talaga yung immediate needs. Dahil wala na hong nailigtas yung iba, kundi yung damit lang na suot nila, yung nangyari yung sunog. So, nakikita namin, maganda ho yung tulong na dumarating sa kanila. At the same time, on top of that, syempre ang Philippine government, diyan po ang ating BMW at ang OWA po natin, tulong nagbibigay po ng financial assistance kanila. I think that's the most practical assistance din at this time dahil po kung bibigyan ho naman natin sila ng damit at siyempre hindi naman nila may suot, hindi man kasya, mas maganda talaga po kung cash dahil doon po sila ng mga makakabili ng damit na kailangan nila po. So yun ho, nakikita ko very good yung synergy ng ating Philippine government at ng Hong Kong government. At the same time, yung Filipino community is stepping forward. Marami nag-offer ng support. And siyempre ang Hong Kong community rin po, private sector nila, andyan po handa rin tumulong. Okay. Another thing that I'd like to clarify with you po, Consul General Israel, ito pong live-in policy in Hong Kong and the 2-week rule which requires an OFW to leave Hong Kong if they lose their job and can't find job within 14 days. Sige nga po, from your end, ano po itong, totoo po ba ito? Paano ito? Paano natin hinaharap ito? Especially in this kind of situation, Consul General Israel. Well, under normal circumstances, by the way, before I answer, let me just mention po yung na-question nyo kanina about yung repatriation of remains. So, syempre, yun po ang ating focus sa ipapauwi ng labi ng ating kababayang nasawi. We're doing everything para mapabilis ito. Usually, ang time frame mo natin yan, 2 weeks. So, susubukan natin pong pabilisin pa para maayos yung mga documents niya. Total na-identify na po siya at yun nga yung family ay informed na rin. So, paperwork na lang po ito at subukan natin pabilisin. Yung sa question nyo naman, yung sa 2-week rule, under normal circumstances po, ang isang migrant worker, especially domestic worker, ay may 2 weeks or 14 days para maghanap ng employer kung siya ay na-terminate. So, sa ganitong pagkakataon, so special, po ito, exceptional case po ito, dahil nga nasunugan, syempre, yung employer naman, maaring nahihirapan na rin siguro to absorb yung kanyang domestic worker. So, kaya maaring namatay yung employer. So kaya ho, alam po ito ng Hong Kong government, At kami rin, if anyone of our kababayan, syempre, yung detalye na alamin din po namin doon sa mga sinabi ko kaninang mga paligtas, 60 po yan sila. So kung even yung ating kababayan may sakit, actually si Miss Roda, nung kinausap po namin, sabi nga niya, gusto pa rin niya magtrabaho kasi kadarating niya lang. Ito, nakakalungkot, kadarating niya lang. One day pa lang siya sa Hong Kong ay nangyari na yung sunog. So ngayon, nung kausap po namin, sabi niya, paggaling niya, gusto niya pa rin magtrabaho. So, yun yung mga ganong cases, I'm sure aware na po ang Hong Kong government yan. Kausap nga namin ang labor. Good thing, nung nandun po kami sa area, bumalik po kami ulit sa 5 po. Nandun may mga desk sila, labor, tsaka kami, ang pamsalit, may desk po tayo ron sa laptop. Sinasabi naman ng Hong Kong labor, basta case by case ay titingnan nila kung kailangan ma-extend. Siyempre, i-endorse ko din nila yon sa immigration kasi hindi rin sila naman yung in charge po doon sa pagdating sa immigration. So yun so mga kababayan naman natin na gano'n nga yung sitwasyon na kailangan maghanap ng trabaho. So far, wala pa kaming kausap na gano'n.
yung mga among the survivors. Pero kung meron man, I'm sure matutulungan din po natin sila. Okay. Maraming salamat po, Consul General Romulo Victor M. Israel Jr., Consul General, Philippine Consulate, Hong Kong. Sa panguna po ni Kuya Daniel Rason, we would like to express our appreciation for finding time with us. Keep safe po. Maraming salamat po. God bless po. Samantala, pinamamadali na ng Department of Education ang konstruksyon sa mga silid-aralan na nasira matapos naman ang sunod-sunod na kalamidad sa Bicol. Si Jerry Galicia, humahataw. Umabot sa mahigit 3 bilyong piso ang iniwang pinsala ng Bagyong Opong at Bagyong Uwan sa mga paaralan sa Bicol Region. Ayon sa tala ng DepEd Bicol, umabot sa 1,054 ang totally damaged na silid-aralan. 2,670 ang may major damage at 7,279 naman ang bahagyang nasira dahil sa mga kalamidad. Dahil dito, humigit kumulang 1,100 na pansamantalang learning spaces ang kinakailangan upang matugunan ang kakulangan sa silid-aralan. Ayon kay DepEd Bicol Regional Director Gilbert Sadsad, pansamantala rin natigil ang pagre-repair sa ilang paaralan sa isla ng Masbate dahil sa kakulangan ng mga materyales na nanggagaling pa sa kalapit na lalawigan ng Cebu. Last week, I was informed tumigil yung pag-repair dahil sa lack of materials na kailangan dahil ang Masbate kumukuha ng mga simento, ng mga sim at iba pang bakal sa Cebu City. And Cebu was destroyed, was affected by Typhoon Tino. Kaya yung gagamitin ay na pending. Bunsod nito, naglabas ng direktiba si Pangulong Bongbong Marcos Jr. upang madaliin ang pagkukumpuni ng mga nasirang silid-aralan at maiwasang maantala ang pag-aaral ng mga kabataan sa Masbate. Gayun din inaasahan na mamadaliin ang pagsasaayos ng mga nasirang silid-aralan sa Camarines Sur, Albay at Catanduanes na tinamaan rin ng Bagyong Uwan. But ang maganda talaga, with the order of the President, biglang nag-repair all throughout the Masbate province. And that is what the Secretary Vince Dizon, when I talked to him, yung nandoon, na gagawin din nila dito sa Camsur, Catanduanes, Albay, and the rest of the areas na talagang hardly hit by Typhoon Uwan. Plano rin na kagawaran na tugunan ang mga kakulangan pa sa mga silid-aralan sa buong Kabikulan. Mayroon kasi Filipino-Chinese Chamber of Commerce na pwede rin na maging partner. Hindi lang po LGU. Kaya nga po tatanungin yung mga LGU, can you construct this number of classroom with this amount? Pag nagsabing kaya, ida-download yan ng DepEd. Pero kung hindi kaya, then a private organizations like the Filipino-Chinese Chamber or ano pang organization. Jerry Galicia, humahataw sa balita ngayon. Maraming salamat, Jerry Galicia. Samantala, makakapanayam naman natin sa oras na ito si Attorney Patricia Yvonne P.Y. Kaunan, ang Administrator ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA, upang pag-usapan natin matanong ang assistance sa ating mga kababayan na naapektuhan ng sunog sa Hong Kong. Magandang umaga po sa inyo, Administrator Kaunan. Magandang umaga, Ms. Annie. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig sa atin ngayong umaga. Attorney, Administrator, ang unang gusto namin malaman sa inyo, baka mayroon na po kayong kabuuan. As the same question asked a while ago kanina kay Consul Israel, ano po ang latest na verified reports ng ating mga kababayan na naapektuhan po ng sunog diyan sa Typhoon? On the part of OWA po, of course, we follow yung ating PCG, yung ating Congen Israel, patungkol doon sa mga action namin, no? Especially when it comes to this type of fire incident. Pero to verify lang po,
sa records po namin sa OWA, meron po tayong isang kababayan na naka-confine pa rin po sa ospital. Ito po yung nasagip kasama nung kanyang inaalagaan na baby at ang kanyang amo. At may isa naman po tayo na kababayan na initially missing po pero ngayon po na-report na namatay po. Okay. Administrator, can you tell us right now what's the real picture on the ground? As mentioned a while ago ni Consul Israel, there are 89 affected sila pero ligtas sila. Where are they now? Considering that their employer were also affected. Asan po sila ngayon? Nakahimpil. Parang gusto kong i-compare. Mayroon ba rin sila mga evacuation center na in case of fire, immediately dinadali sila doon? And Hong Kong, can you update us on their situation right now? Thank you po. Yeah, Ms. Annie, what we did on the part of DMW and OWA, we got from our database yung ating mga kababayan, no, base sa ating database, kinuha natin yung may mga address dito sa Taipo area or sa affected buildings. And out of the 89, we were able to confirm. What we did was, inisa-isa namin. We called them, yung may mga contact numbers. Admittedly, yung iba na yung contact numbers. No? So, ang ginawa natin, I directed our regional directors po ng OWA to go to the families dun sa atin mga kababayan and talagang i-confirm kung okay ba, nag-contact ba yung mga kababayan natin na initially hindi updated yung kanilang contact numbers doon sa database. And ngayon, on the ground, no, ang ating team, PCG, together with MWO, which is OWA and DMW, pumupunta sila doon sa shelters that were organized by the Hong Kong government. Kasi meron po talaga mga Hong Kong residents at saka of course yung ating mga kababayan na nagtatrabaho sa kanila na wala namang ibang matitirahan. So this is provided by Hong Kong government. Yung iba naman po nating nakakausap ng mga kababayan, they're staying with the relatives of the employer, pati yung employer nila. Kung baga nakikitira sa kamag-anak habang siguro inaayos pa itong naging sitwasyon nila. Yung iba naman naming nakausap, wala na sa Hong Kong. Yung iba naman hindi na nagtatrabaho doon. So, we have accounted for that. Yung mga iba't ibang mga kondisyon ng ating mga kababayan. Though, sabi nga namin, syempre, through the coordination with the Filipino community in Hong Kong, nakukuha din namin yung ibang mga impormasyon, especially yung mga kababayan natin na kailangan ng tulong. Okay, it's a good news po na yung Hong Kong government, hindi tayo pinapabayaan, tumutulong po sila. Now, Administrator, para doon sa pumanaw na isa, paano po natin masisiguro na mabilis yung pagkakaloob ng mga benefits nila at paano din po yung pagbabalik niyan dito sa Pilipinas? And of course, I understand, nag-extend din po kayo apart from the financial support, mayroon din kayong psychosocial assistance. Ito pong psychosocial services, how will these services remain available? Ms. Annie, actually, the assistance of OWA, nagsimula yan noong unang report pa lang na missing siya. Pinuntahan na agad ng ating mga welfare officers on the ground, yung pamilya ng ating kababayan na nasawi. And ito sa Rizal area, pinuntahan na nila. They were able to talk to the sister and also to the son. No? And so and then, sa Hong Kong naman, meron din siyang kapatid na nagtatrabaho sa Hong Kong. Yung ating welfare officer naman sa Hong Kong, ang kanya namang umaalalay naman sa kanya. So, from the very beginning, nung itong nangyayaring ito, nakakontak na kami, no? Nakausap na namin at alam na namin yung kanilang sitwasyon, alam namin kung ano yung mga concerns nila. Now, nung mismong oras, na-confirm namin na siya nga yung missing, no? Yung missing ay namatay na. The Secretary Hans and I went personally to the family. Pupunta kami dun sa pamilya. Nakausap namin yung anak niya, yung kapatid. At
mismong telepono ko yung inabot ko sa kapatid na nandun din sa kabilang linya, yung kapatid sa Hong Kong, after nila ma-confirm na si Miss Mary Ann na yung nasawi. And it was the sister who informed the family in our presence na namatay na siya. Nung nandun pa lang kami, nagbigay na kami ng initial financial assistance kasi from the beginning, nung time pa na na-appoint ako as administrator, yun talaga yung concern ko, mas mabilis na pagbigay, especially nung death and burial benefits, no? So, sa proseso ng OWA, naka-focus kami ngayon na mapabilis yung pag-uwi sa remains ng ating kababayan. Meron na rin bilin yung pamilya kung ano yung gusto nila sana sa andalhin. And yung financial assistance, pinaprepare ko na rin. It's just that on the part of our policy here, kailangan maiuwi muna namin po yung remains ng ating kababayan. On top of the death and burial benefits, inassure din namin yung pamilya niya at nakausap ko mismo yung anak na meron siyang educational assistance from OWA na matatanggap bilang yung kanyang ina ay namatay na active member mula ngayon hanggang matapos na yung kanyang kolehiyo. Okay. Nice to hear that from you, Administrator. Administrator, at this point, para makalma yung mga kababayan natin na may mga kamag-anak na nandun doon, ano po ang gusto nyong ipagbigay alam sa kanila sa ngayon na hindi pa sila nakakapag-coordinate o kaya naman nag-start pa lang sila mag-coordinate sa inyo? Ano yung gusto nyo i-impart sa kanila? Go ahead po, Administrator Patricia Yvonne Kaunan. Gusto ko lang po sabihin sa mga kamag-anak po ng ating mga OFWs na nandito lagi ang Department of Migrant Workers at ang OWA at makukontak kami sa hotline na 1348 or +632-1348 or pumunta po sa pinakamalapit na OWA office sa inyo. Bawat region po meron kami at dito of course sa Metro Manila, sa Pasay ang central office. Kahit nga po sa mga airports meron din kaming desk. Nakaalalay po kami at huwag ko kayo mag-aalala as much as possible nandun kami at tinatanong namin araw-araw kung ano yung itutulong namin. Nagbibigay kami ng food assistance, financial assistance para sa ating mga kababayan, but most importantly through the Department of Migrant Workers and the Philippine Consulate, our Department of Foreign Affairs, nakikipag-usap po tayo sa counterpart natin sa gobyerno ng Hong Kong kung paano po natin lalong matutulungan yung ating mga kababayan na naapektuhan. Bukas po, Miss Annie, si Sec Hans at ako ay pupunta ng Hong Kong. Balikan lang po ito para mabisita po yung ating mga kababayan sa shelter na, as I said, pinovide ng Hong Kong government, yung ating kababayan na nasa ospital, at ma-check po on the ground, kamusta po at ano po ang matutulong natin at magagawa ng DMW at OWA. So bukas po, Martes, nandiyan po kami sa Hong Kong. Okay. Sa panguna po ni Kuya Daniel Rason, we want to express our appreciation for finding time with us. Maraming salamat po, Attorney Patricia Yvonne P. Y. Kaunan, Administrator po ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Keep safe, ma'am. Magandang umaga. Maraming salamat and magandang umaga po. At mga kasambahay, wala na tayong oras sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Kawikaan 29:17. Sawayin mo ang iyong anak at bibigyan kanya ng kapahingahan. Oo, bibigyan niya ng kaluguran ang inyong kaluluwa. Yan po ang mga umahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, unang araw sa buwan ng Disyembre 2025. No more bati na, sabi ni Adet. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, wala ng bati Diyos sa Aljan. UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Sa ngalan po ni amigo Sherwin Culubo, ako po si Annie Rentoy at dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Standby na po kayo. Susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.